Ang habag ay pinakamataas na pagpapamalas ng pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa ating lahat at ito'y kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang Anak ng Diyos, at sa pagkasampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay mercy. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong Divine Mercy Sunday, muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong page na Word of the Day at ganoon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayon, second Sunday of Easter, ay idiniklara ni St. John Paul II bilang Divine Mercy Sunday, Linggo ng Mabathalang Awa. At ito po ay bilang tugon sa kalooban, bilang tugon sa pagnanais ng ating Panginoong Jesus na magdeklara ng Divine Mercy Sunday sa pamamagitan ng kanyang visionary na Saint Faustina of Kowalska. At si Saint John Paul II bilang Santo Papa ang siyang nagdeklara. Dahil si Saint John Paul ay taga-Poland, siya dating arsobispo ng Krakow na kung saan ay nanduroon ang
lugar na kung saan ay nagpakita si Jesus kay Saint Faustina at nagpakilala na Divine Mercy. Mga kapatid, napakahalaga ng devotion to the Divine Mercy. And this is one of the best and Christocentric devotion. Sabi nga ni Saint Louis de Montfort, the true devotion must lead to Jesus. Yung devotion natin kay Maria, yung devotion natin sa mga santo, should bring us closer to Jesus. At yan yung palatandaan ng totoong debosyon. Kasi kapag ang debosyon ay hindi naglapit sa atin kay Jesus, that is a false devotion. Kaya mag-iingat tayo. Yung mga debosyon ninyo, mga dasal ninyo sa mga santo, kahit sa ating mahal na ina, kapag hindi ka nailapit kay Jesus, then that is already a false, erroneous devotion. Kaya nga itong mga devotions like devotion to the Divine Mercy, devotion to the Sacred Heart of Jesus, devotion to the Holy Face of Jesus, ito yung mga Christ-centered, Christocentric devotions na. Kaya napakaganda na alongside with our Marian devotion or with devotion to the saints, napakahalaga that we have devotion to Jesus Himself, like the devotion to the Divine Mercy. At ito nga, diniklara ni St. John Paul II that the second Sunday of Easter ay Divine Mercy Sunday. Kaya nga ngayong araw din na ito ay igagawad ng simbahan ang Indulhensya Plenaria sa lahat ng mga tao na magkukumpisal, magsisimba at tatanggap ng komunyon at ipagdarasal ang Santo Papa sa araw na ito ng Divine Mercy. Kaya sana nag-uumapaw yung grasya, samantalahin natin ang pagkakataon na ito. But what is mercy? Sabi nga, mercy is love given even to the unqualified. At alam nyo, kitang-kita po natin yan sa karanasan ng mga alagad ni Jesus. Narinig po natin ngayon ang kwento tungkol kay Doubting Thomas. Na si Thomas na wala nung unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya, hindi ako naniniwala na nakita niyo yung buhay si Jesus hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa kanyang mga sugat sa kamay at naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. And then suddenly, nagpakita si Jesus sa kanilang gitna at sabi niya, Thomas, halika, isuot mo yung iyong daliri sa aking palad. Lagay mo yung kamay sa aking tagiliran. Ano ang sagot na lang ni Thomas? Panginoon ko at Diyos ko. Masama ba yun yung to see is to believe? Well, gustong makasigurado ni Thomas na totoo yung kanyang paniniwala. Yung sabi nga, faith seeks to understand. Bakit ganyan yung reaction ni Thomas? Not because that hindi talaga siya naniniwala, but gusto niyang maunawaan. Faith seeks understanding. Hindi yung understanding leads to or seeks faith. No. Faith seeks understanding. At gustong maunawaan ni Tomas, gustong ma-verify ni Tomas na tama at totoo yung aking pananampalataya. Mga kapatid, tayong lahat, hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon, ay buo ang ating pananampalataya kay Jesus. Buo ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon nga, whether we admit it or not, halo-halo yung ating pananampalataya. Hindi puro. Sasabihin natin na naniniwala ka kay Jesus, pero naniniwala ka rin sa iba't ibang mga bagay, iba't ibang mga tao, like sa feng shui, paniniwala sa mga pamahiin, paniniwala sa malas at swerte, paniniwala kay Buddha, paniniwala kay Confucius, paniniwala kung saan-saan. Mixed yung ating pananampalataya. And that is why we need to purify our faith in Christ. Kasi naniniwala ka kay Kristo, tas naniniwala ka rin sa astrology, sa palmistry, naniniwala ka sa horoscope. Ano yun? Ito mga ito kasalanan. Sins against trust in God. Kaya nga sa Divine Mercy, di ba, nakalagay, Jesus, I trust in you. In you, kay Jesus lang. Pero hindi tayo palaging nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sana po,
Kay Jesus lang tayo magtiwala. Sa Kanyang salita lang magtiwala. Huwag na nating samahan ng iba. Huwag na nating samahan ng mga mali, ligaw at taliwas na paniniwala. Sana ngayong Divine Mercy Sunday, sana ilagay natin ang buong tiwala kay Jesus. Nagduda man si Tomas, pero inilagay pa rin niya ang buong tiwala niya kay Jesus. Sana tayo rin, sana all. Sana ibigay na natin ang lahat sa Kanya. At sigurado ako, marami pa tayong makikitang himala, pagpapala, mga misteryo, at mga surprises sa buhay natin kapag inilagay natin ang ating buong pagtitiwala kay Jesus, sa Diyos. Happy Divine Mercy Sunday po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pag-ibig sa amin bagamat kami hindi karapat-dapat. Kami hindi ka mahal-mahal. Pero desisyon mo na mahalin kami sa kabila ng lahat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.